Itong aking mensahe na pinanlangit inihanda po para sa inyo ay pinamagatan na Windows 10:40 as we open our Bible in the book of John chapter 10 verse 40. Sinit, say amen? Amen. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon, and went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized, and there he abode. Gamitin natin ulit yung salitang Windows. Ano ho? 7 po yan. At kinuha natin lahat ng mga verses sa Bible na mayroong 1040. Kaya ho yan ay Windows 1040. Una natin binasa yung sabi doon sa John chapter 10 verse 40. And went away again beyond Jordan into a place where John at first baptized, and there he abode. Let's open the first window. W. God wants us to look beyond that window and see that there's a lot of work that needs to be done. Amen. Come on. A lot of souls that needs to be saved. A lot of places that needs to be reached by the Word of God. Amen? Yeah. Pero yung sinabi ho niyan sa huling bahagi ng verse 40, mga kapatid, ang sabi diyan, and there he abode. Ang Panginoon, He made it sure that in the 3 years of His earthly ministry, when He started the church, mga kapatid, He made it sure that He is going to go to more places as He can. Amen. Right. And let those people there feel the touch of the loving Savior. He went about in every city doing good, healing the sick, preaching the gospel of the kingdom of God. Yeah. Amen? 3 taon, mga kapatid. Talagang sinulit niya yung kanyang ministry. Sinulit niya yung kanyang pamamalagi dito sa lupa. Pwede namang mag-virtual ang Panginoon eh. Diyan sa langit, pwede siya maglagay dyan ng mga pwede mapanood ng mga tao from time to time. Diyan sa mga alapaap. Siguro naman manunood tayo pag may dumating dyan, may tumayo dyan na anghel at sasabihin ng anghel, makinig kayong lahat. Tama? But the Lord chose to come down on earth for us to feel the very personal touch of the loving Savior. He made earth His residence for the next 33 years of His life. Until one day, He made the heart of this man His residence. He came to your heart. Amen. And the Holy Spirit of God resided in your heart. And He became our Savior. Amen? But I want you to know, mga kapatid, yes, we are saved. Yes, we are going to heaven. Yes, we are enjoying the comfort of this meeting place. God wants us to see that there is a lot of work that needs to be done over there. Amen. Out there. Marami pa mga tao na kailangan makapakinig ng salita ng Diyos. Kung ikaw naligtas, pwede rin maligtas yung iba. Amen. Kung ikaw nabuksan ng iyong puso, pwede rin mabuksan ang puso ng ibang tao. Kung nakapagtayo ang Panginoon ng gawain dito sa Santa Mesa, pwede rin magtayo ang Panginoon ng gawain doon sa Thailand. Amen. Pwede rin magtayo ang Panginoon ng gawain ng isa pa doon sa Batangas. Amen. Amen? Na kung saan ang kanyang pangalan ay may pangangaral. At doon sa lugar na yan ay magiging address ng pangalan ng Panginoon. Isipin mo na lang kung Batangas City yan, Pastor Jeremiah. Batangas Province. Buong Batangas Province, kami pa lang ang pupunta doon na missionary sa lugar ng Thailand. Amen. Kaya ngayon pag-ikot namin sa mga churches, mga kapatid, we are encouraging that if God is working and speaking to your heart to surrender your life, why don't you consider Thailand? Amen. Amen? In that province, isa pa lang. Hindi pa lang ako makarating. Tama. But it is my prayer that one day, doon sa lugar na yan, mga kapatid, magkakaroon ng mga pagtitipon na katulad nito na ang pangalan ng Panginoon ay nandoon at magiging address ng pangalan ng Panginoon ang lugar na iyon. Wow. Na may kumakanta ng Amazing Grace ayon sa kanilang salita. Amen? May kakanta ng mga I want my life to count for Jesus doon sa kanilang lengguwahe. May mga grupo ng mga mananampalataya na magtitipon-tipon at itatanghal ang pangalan ng Panginoon. God wants us to look through that window. Amen? And see that there's a lot of work that needs to be done. Ang dami. Amen? Naunahan na tayo ng COVID. Mas masipag ang COVID kaysa sa Kristiyano. Tama.
mas mabilis kumalat. Amen? Yan ang mission natin mga kapatid. Make as many homes. Mga men, surrender your life and make as many homes to be the address of the name of God. Conduct Bible studies. Amen. Make as many hearts to be the home and the resident of the Holy Spirit of God with souls, mga kapatid. Make them the address of the name of the Lord. This is missions. Amen. Establish churches. Send more men. We need to go and abide in that city like what the Lord did, mga kapatid. Who among you will say, ang dami pa nga. Kaya hindi ito yung panahon na naglalaro ang mga mananampalataya. Ito yung panahon na sineseryoso natin ang gawain ng Panginoon. Amen? Na habang nagsisikap tayo sa buhay natin, habang pinagtutulungan ng pangangailangan ng Iglesia ng Panginoon, mas lalo natin pinagtutulungan na mas maraming tao ang maabot ng salita ng Panginoon. Why? We go to the next window. Because we possess the important message. What is the important message that we have? In Acts chapter 10, verse 40. Acts chapter 10, verse 40. Puro chapter 10, verse 40 lang po talaga tayo ngayon. Acts 10:40, ang sabi ng salita ng Panginoon, this is our message, mga kapatid. Listen to this. Him, God, raised up the third day and showed him openly. Isn't it that this is our message, mga kapatid? That we have and we serve a living God. Amen? We serve a living Savior. Amen? Buhay ang ating tagapagligtas. I remember an account in Matthew chapter 28 when the Lord rose the third day, mga kapatid. Talaga naman, kung nagbabasa kayo ng Bible, ipukwento ko na lang sa inyo. Nung nagkakatipon-tipon na sila, nakita ng mga watchmen na nawala ang katawan ng Panginoon doon, they went into the city and reported what happened to the chief priest. At ang sabi ng mga chief priest sa kanila, huwag kayo maingay ha. Sabihin ninyo, pag may nagtanong, dumating yung kanyang mga disipulo at kinuha yung kanyang katawan habang kami natutulog. Ito ang pera. Manahimik kayo. Nagkaroon sila ng missions conference. Na ang kanilang missions conference, tumahimik ang mga witnesses na sabihin na buhay ang tagapagligtas ng sanglibutan. Amen? Dapat hindi nagpapapigil ang mga anak ng Diyos. Naniniwala ho ba kayo mga kapatid, na buhay ang ating tagapagligtas? Amen. Mga kapatid, kung hindi nabuhay ang Panginoon mula sa pagkamatay, uwi na lang tayo. Why we are wasting our time? Tama? No? Yung mga founder ng mga religion, they all died and did not rise from the grave. Andun sila, pinakahuling namatay yung laging nasa TV. Walang balita na nabuhay na maguli. But purihin ang Panginoon, mga kapatid, ang nagsimula ng ating pananampalataya. Amen? Hindi siya nagsimula ng relihiyon. Nagsimula siya ng paraan na magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Purihin ang Panginoon sapagkat namatay siya upang bayaran ang ating mga kasalanan, nailibing at nabuhay na muli upang selyuhan ang ating kaligtasan. This is the important message that we need to carry around and tell those people that, hey, ang kailangan mo tagapagligtas. I remember in March 15 last year, nung nagsimula yung pandemic, nagsimula yung lockdown, siguro kung nasubukan nyo din yan, punta kayo sa mga supermarket, yung mga tao talagang kung mamili, akala mo, wala nang kinabukasan. No, wala kang mabiling face mask, wala kang mabiling alcohol, talagang ang daming nag-hoard ng mga supply, pagkamahal-mahal, yung mga face mask na ganyan. Because people don't want to die. They are afraid to die. Why? Because they long for something. They are afraid for eternity. Pero tayo na mga anak ng Diyos, we are not afraid to die. We don't want to die immediately. But we're not afraid to die because when we die, we are going to heaven. Why? Because we possess the eternal life that God has given us through the death, the burial, and resurrection of the Lord. Kaya mga kapatid, tayo na mayroong ganyang
ganyang mensahe, na tumanggap ng ganyang regalo ng Panginoon, we should not hold our peace, but rather bring the message outside. Di binuksan mo yung bintana, nakita mo, yung mga tao sa labas, nandyan yung pangamba, nandyan yung takot. Sino pag-asa nila? Ang Panginoon. Sino nakakakilala sa pag-asa? Tayo. Tayo ho ang magdadala sa kanila. Amen? Tayo. Kaya alam mo yung nagbayad yung mga priest doon sa mga witnesses na nakita ang Panginoon, sabi ko, hanggang ngayon ginagawa nila yan. Magkano ang ini-invest ng kulto para magkalat ng kasinungalingan ng ating Panginoong Yesus ay tao lang at hindi Diyos? Magkano ang ini-invest ng kulto na para magkalat ng kasinungalingan na ang Panginoong Yesus ay kapatid ni Lucifer? Magkano ang ibinabayad ng mga kulto at magpadala ng kanilang mga misyonary at para sabihin na ang Panginoong Yesus, mga kapatid, ang ating buhay na tagapagligtas ay maliit lamang na Diyos? Magkano? Pero ang mga Kristiyano na nanahimik, samantalang tayo nakakaalam na ang ating Diyos ay buhay, ang ating tagapagligtas ay buhay. Amen. Hindi ko tayo dapat nagpapapigil, mga kapatid. Dahil nasa atin ang importanteng mensahe. Diba? Parang ganito, kung makatuklas ka ba ng gamot ng COVID, talagang sasarilinin mo yan. Kaya lagi kong sinasabi kung saan kami magpunta, nararanasan namin magkaubo, magkasipon, itong last year. No? Kasi ngayon, kada ubo, kada sipon, nakala mo, COVID na. Dati si nanay lang nag-aalala, ngayon buong barangay na. Kahit kung nagkakaroon mo, nakakasipon. No? Kaya minsan nagkaroon kami noong last, anong month ba yun? Last year. August yata yun last year. Ang ginawa ng asawa ko, kumuha siya ng oregano, kumuha siya ng dahon ng malunggay, kumuha ng lemon, lahat ng pwedeng pagsamasamahin ng mga prutas, ginuser niya yan. Nilagyan ng honey, nilagyan ng paminta, ay hindi pa nakasama yun. Nilagyan ng honey, pagkatapos tigi-tigi sa kaming baso, ininom namin, gumaling kami. Hindi lang namin alam kung COVID ba yun, pero gumaling kami. Kaya pag meron ako naririnig na, oregano, magpiga ka, subok namin yan. Mga kapatid, yan ang ibig sabihin na meron tayong importanteng mensahe sa ating mga puso. Kinakailangan nating ibigay sa mga nangangailangan. Amen? Letter N, pangatlo. Matthew 10:40. Matthew chapter 10, verse 40. Pangatlong bintana, buksan po natin. Amen? Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. He that receiveth you, receiveth me. And he that receiveth me, receiveth him that sent me. Chapter 10, ba 9, andyan yung ang Panginoon, sinundan siya ng multitude. And when he saw the multitude, chapter 9, verse 35, he was moved with compassion. No? Sinakita niya yung multitude, no? Because they fainted and were scattered abroad, having sheep having no shepherd. And then he called his disciples dun sa verse 38, pray therefore the Lord of the harvest that He will send forth laborers into His harvest. Parang ganito, mga kapatid, mag-pray kayo sa akin, sabi ng Panginoon, na magpadala ko ng mga laborer para puntahan yung mga tao yan. Chapter 10, nag-pray yung mga disipulo, pray sila, Panginoon, magpadala ka para mag-alaga sa mga tao yan. Kaya ito, yung chapter 10, verse 40, sila yung pinadala. Sila yung isinugo. Alam niyo yung mga kapatid, tayo ang isinusugo ng Panginoon to take care of them. Amen. Amen? And this brings us to the third window, letter N. Ano yung third window, letter N? The never-changing normal. Nasabi nila, may new normal tayo. Hindi ka na makakagala dyan na pag walang mask, uhulihin ka. No? Nagbasa ako ng balita nung nakaraan at sabi nga 10%. No, yung mga meeting, sabi ko makakancel yata yung meeting namin.
sa society. Ano? Natuloy naman, nandito naman ako. Yung iba nandyan sa online. Amen? Kasi may mga hindi pwedeng baguhin. Amen? May mga hindi pwedeng alisin sa buhay ng mga Kristiyano. Tanong ko po sa inyo mga kapatid, can you live without worshiping the Lord? No? I cannot live without coming to church and having fellowship with my brethren and singing together with, kaya nung unang buwan mga kapatid ng lockdown, andun kami from March, April, May, sa bahay. Hindi kami makalabas. Lumong-lumo kami. Sabi ko, hindi na ako makikinig kay Kim Chiu. Kailangan ko lumabas. Nakakapanglambot pagka nandyan na, nananalaytay na sa dugo mo, mga kapatid, yung paglilingkod sa Panginoon, yung pag-awit para sa Panginoon, yung pagpuri para sa Panginoon, mga kapatid. But deeper than that, mga minamahal, God wants us to see the never-changing normal that the church should be doing. What is that? Sending missionaries, going out, giving out gospel tracts, mga kapatid. Never-changing normal of surrendering your life. Never-changing normal of receiving missionaries. And never-changing normal of doing what God wants us to do. Praise God for you because never close your doors sa mga missionaries na katulad namin. Amen? Ang sarap kaya yung pakiramdam na ito yung binabasa ko ito, yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo na He that receiveth you, receiveth me. Ang sarap kasi sa pakiramdam yung tinatanggap nyo kami, hindi dahil kaibigan kami ni Pastor Jeremiah, kung hindi sa pangalan ng Panginoong Hesus na kami ay nagsuko ng buhay bilang mga missionaries. Amen? Mula doon sa inyong mga pinagkatiwala ng Panginoon, you believe in the never-changing normal and you continue to support and you continue to invest for the expansion of the work of God. That is the never-changing normal. Amen? Hapon, isang araw, kausap ko si Pastor, Bossing, andito kami sa Batangas. Andito ka sa Batangas. Anong ginagawa mo dyan? Meron kaming mission work dito. And I'm glad to see na mayroong mga pastor at may mga gawain na hindi humihinto magtanim ng gawain ng Panginoon. Because that is the never-changing normal. Amen? Kung ako lang, at ako lalabas, malalagay kami sa alangan. Pupunta kami doon. Kung lalabas kami ngayon, kung ngayon kami aalis, I need to spend at least $2,000 to 3,000 to pay for my ticket, to pay for my visa, to pay for my health insurance, and everything. Just to stay in Thailand for 3 months. And then babalik na naman ako. Sabi ko, Lord, gawain niyo po ito eh. Alam ko isang araw mawawala ito. Alam ko isang araw makakabiyahe ulit kami. Kasi hindi ka papayag na hindi namin masunod ang inyong kalooban na magdala ng inyong salita sa iba't ibang dako ng daigdig. Maraming na-cancel na mga plano, but God has never canceled His salvation plan for the people. Maraming na-cancel na mga lakad ng mga tao, but God has never canceled His love. Amen? God has never canceled His purpose sa bawat simbahan na meron siya. Ang kanyang instruction sa atin ay hindi kailanman magbabago is to go and preach the gospel. Amen? Akala niyo ba, tayo lang yung nakakaranas ng ganitong katindigan? Mas matindi yung pinagdaanan ng mga naunang, yung first century church, mga kapatid, kesa sa atin. Ang threat lang, pagka tayo nagtitipon ngayon, ikukulong. Pero doon, ang threat, pagka nagkakitang nagtitipon, mga kapatid, putol ulo. Kaya madaming balo sa Acts chapter 6. Kasi maraming pinapatay ng mga kalalakihan na matitigas ang ulo pagdating sa gawain ng Panginoon. Magsisimba kami. Mangangarap kami. Amen? Parang mas matatapang na yung mga babae kaysa sa mga lalaki. Ewan ko lang dito. Kaya matapang yan. Champion sa Arnis yan. Diyan sa... no? Kaya pag may nanligaw dyan, kailangan sparring muna.
Salamat po dahil tinanggap nyo kami. That's the third window that we have opened today. Amen. The fourth window, Luke chapter 10, verse 40. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. 41, sabi ng Panginoon, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary had chosen that good part which shall not be taken away from her. Kaya naman ganun dito, mahal niyo ang Panginoon. Sayang lang, hindi ko inabot yung mga merienda niyo kanina. Sabi ni Pastor kanina, dumating ka ng 2 o'clock para makasama ka sa mga kainan. Talagang hindi ko kinaya. Halos lumipad na ako. 1:40 na yung takbo ko dyan sa Luzon Expressway para hindi talaga ako umabot. No? But anyway, ito si Martha, enjoy na enjoy siya nung una. Maya-maya nakaramdam siya ng pagod. Nag-enjoy po ba kayo na naglilingkod sa Panginoon? Amen. Kanina, yung tinawag ni Pastor Jeremiah na tignan yung pagpaparada ko doon sa baba. Iniisip ko kung ano yung iniisip niya nung habang siya'y pababa. Kasi bababa siya at aakyat na naman. Kasi kanina nung paakyat ako, no? Hindi ako nagpapahata na hinihingal ako. Nakakano na. Okay to talagang malulusok kayo dito, nakaka-exercise kayo dito Mas pagdating dyan, hindi ako tatanggal ng mask kasi hinihingal talaga. Yung number 4 na window mga kapatid, ito yan, no? There is that dedication that is needed. Amen? Dedication niya. Alam mo mga kapatid, maliit na bagay yan, pero yung punta dito, masasabi ko dyan, dedication. Amen? But I want you to look deeper into what God wants us to see, mga kapatid. Yes, we have seen that there's a lot of work that needs to be done. Yes, we know that we have the important message. And we believe in the never-changing normal. But if you don't have that dedication, soon magreklamo ka sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, ang dami na namin ginawa. Ang dami na dumating na missionary. Tama na. We have given a lot. It's time to take a rest. We have done a lot. It's time to take a rest. Nung nagpastor ako sa church namin, noong 2014, hindi ko na i-detalye pero halos lahat ng miyembro umiiyak paglapit sa akin. At ang sabi sa akin, 2015, sabi, Pastor, totoo ba itong simbahan natin? Gusto na namin huminto, maghanap na lang kami ng ibang simbahan. Kasi iniisa-isa nila yung mga naranasan nila ng mga pagsubok sa buhay. Tapos ito na ako, pangatlo na akong pastor ng simbahan namin. Gusto na lang umalis. Gusto namin pumunta na lang sa fellowship. Kasi mukhang masasaya sila. Bakit dito puro iyak kami? Ngayon, mga ganyang pagka pinaharapan ka ng mga ganyan, sabi ko, walang ginawang masama ng Diyos sa inyo. Bakit nyo iiwanan ng Diyos? Amen? Lahat ng kabutihan ginawa ng Panginoon sa inyo. This is the time for you to double up your dedication. Amen? And serve the Lord even more. Amen? Maglilingkod lang ba tayo sa Panginoon sa panahon ng gaang at sa panahon ng sarap? Paano pag mahirap na, titigil tayo? Kaya ako si Martha, mga kapatid, simpleng gawain, naglilingkod lang, sabi niya, Panginoon, hindi ka mahirap kaya nito. Pwede naman utusan yung kapatid ko, tulungan naman ako dito. Pero kung ikaw, mayroon kong dedication sa Panginoon, mga kapatid, kahit mag-isa ka na lang na nagtatrabaho, tuloy kapatid. Amen? Kahit marami nang nag-give up at huminto na maglingkod sa Panginoon, tuloy ka pa din. Pero mas masarap pa din na sama-sama kayong lahat na naglilingkod sa Panginoon. What's the key there? You know what's the key there, mga kapatid, to maintain our dedication? The key there, yung ginawa ni Mary, develop a relationship with the Lord Jesus Christ deeper and deeper every day. I've been in the ministry for 30 years.
But this year mga kapatid, no, I have not read the Bible the way I am reading it today for the past 33 years of my life. Lahat ng ginagawa ko ngayon mga kapatid, after 30 years, hinihigitan ko. Bakit? Ayoko na isang araw na sabihin ko, ang hirap, ayoko na. Kaya para ma-maintain yan habang tumatagal ang panahon, lalo kung pinaglalalim ang relasyon sa Panginoon. That's my encouragement to you mga kapatid. Spend time with the Lord. Amen? Spend more time praying to God. Spend more time talking with God through the Bible. Amen? Spend more time with God mga kapatid. Don't be a victim of people becoming very busy in the ministry without having time with the King and with God. Kasi kung busy ka lang dito sa ministry at wala kang time sa Panginoong Diyos, wala kang time maupo sa Kanyang paanan isang araw, aayaw ka din. Isang araw, hihinto ka din. Amen? Are you tired? Maybe it's time to go back where we started. The Lord. Amen? Pangilang bintana na yon? Pang-apat. Dako tayo sa pang-5. Joshua chapter 10, verse 40. Old Testament. Joshua 10:40. Ito bang sabi ng salita ng Panginoon. So Joshua smote all the country of the hills, and of the south, and of the vale, and of the springs, and all their kings. He left none remaining, but utterly destroyed all that breathed, as the Lord God of Israel commanded. Chapter 1 of the book, Moses, the servant of the Lord, died, and Joshua took the leadership of the Israelites, and they needed to conquer the promised land. Instruction ng Panginoon sa kanila, linisin mo, sakupin mo lahat. And here in chapter 10, verse 40, mga kapatid, Joshua obeyed, they can all the windows. Joshua obeyed the Lord completely. Amen? That's another key mga kapatid. Nakita mo, may pangangailangan. Alam mo, meron tayong importanteng mensahe. Meron tayong never-changing normal. Ito na yung dedication. Meron ka na. What do you need to do today? Obey the Lord completely. Obey the Lord now. Meron akong kausap na isang Kristiyano. Sabi niya ganyan, Sir, sabi niya sa akin ganyan. He was 25 years old then. Sabi niya sa akin, magsusubo ako ng buhay sa Panginoon pagdating ko ng 30. 25 po siya. Sabi niya, ibibigay ko ang buhay ko sa Panginoon pagdating ko ng 30. Bakit naman? Gagayahin ko ang Panginoon. Kasi he was 30 years old when he surrendered, when he began his ministry. Okay. Ibig sabihin, after 3 years, mamamatay ka. Ipapako ka sa krus. Kasi gagayahin mo ang Panginoon. Sabi ko sa kanya, ay, huwag naman. Ay, kung meron gusto ipagawa ang Panginoon sa'yo, sundin mo na ngayon. Amen. When I saw that God wanted me to surrender my life to Bible school during my high school days, I obeyed the Lord completely and immediately. When God showed me that I need to go to Vietnam to be a missionary there, I obeyed my God completely, mga kapatid. God said, you need to go home to the Philippines and pastor my church for the next few years. I obeyed my God completely. And again, God showed me, mga kapatid, that I need to leave this country again and go to Thailand. Hindi na ako naghintay pa ng mahabang panahon. Sabi ko, Lord, this life is yours. Amen. Susunod ako sa iyo. Amen? Joshua obeyed the Lord completely. Acts, next, pang-anim na window. Mark chapter 10, verse 40. Mark 10:40. But to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give, but it shall be given to them for whom it is prepared. No? Yan. No? Si James at saka si John, yan sa verse 35, the sons of Zebedee, lumapit sila sa Panginoon. Sabi nila, Master, pwede ba na gawin mo sa amin ito? Pwede mo ibigay yung nais namin sa iyo. Naranasan niya ng ganyan na mag-pray sa Panginoon that you have full faith. Amen?
Ito lumapit yung dalawa, sabi ni James sa saka ni John, Panginoon, meron kaming request sa'yo. Pwede mo kaming pagbigyan? And he said unto them, What would ye that I should do for you? As na loob, no? Naranasan nyo na mag-request kay Pastor Jeremiah ng ano? Pastor, pwede mo ba akong ibili ng pansit? Pastor, inutusan eh. Sabi nito sa verse 37, They said unto him, Grant unto us that we may sit one on thy right hand and other on thy left hand in thy glory. Grabe yung request nila, no? Pwede ba, Lord? Pagdating lang sa langit, ako yung nasa kaliwa. Tapos si Tudor ko yung nasa kanan. At hindi, ano, pagka binasa mo itong chapter 10, verse 14 na ito, parang sabihin mo, napaka-ambisyoso naman itong magkapatid mo. Diba? Pag kinignan mo yung negative part nitong kwentong ito, mga kapatid, grabe naman yung mga yan. Hindi lang yun na hinintay. Kaya kasi lang sinagot ng Panginoon na to sit on my right hand and to sit on my left hand is not mine to give. But I want you to see the positive side of this verse, mga kapatid. The positive side of this conversation. What's the positive side of this conversation? James and John are assured, mga kapatid, sigurado sila na ang kausap nila ang Panginoong Jesus na totoo ang sinasabi na dadalihin sila sa langit. Amen. Yung bang pinanampalatayanan yung Panginoong Jesus? Sure kayo? Amen. Na yan yung magdadala sa atin sa langit? Amen. Kaya yung W, kung sure kayo, ito yung pang-anim na bintana, mga kapatid, na bubuksan natin. Wait and see to be with our Savior in glory. Right? Oh, I can't wait to meet our God. Right. And from time to time, mga kapatid, I've been waiting for the trumpet sound. Kaya minsan, meron akong nadaanan na may nag-alok na sa Bethany na may trumpeta siya na binibenta for sale. Binili ko yung trumpeta. Pag-alaman ko nga ito. Patutulugin ko nga ito na practicing ko ngayon parang yung parating ng Panginoon. Pag-alaman ko nga. Di pinag-alaman ko, kinuha ko yung trumpeta. Talagang pinractice ko. Ito ang natugtog ko. Tan 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 tan. Sabi ko, here comes the bride too ah. Sabi ko ganyan, wala pa. Hindi pa pwede magpakasal yung mga anak ko. I don't know the sound of the trumpet when the Lord said, "For the trumpet of God shall sound," amen, and the dead in Christ shall rise first, and we shall be changed. I've been waiting for that, mga kapatid. I have been looking for that blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior, because I believe with all my heart the Christ that I have placed my faith is the Christ of the Bible, mga kapatid, that will bring me to heaven. Amen. Kaya nga ako naglilingkod kasi hindi para mapunta sa langit, kundi kasi ako sigurado na ako napupunta ako sa langit. Amen. Alam niyo nung nagkaroon ng pandemic, naranasan niyo yun, hindi kayo makalabas nang wala kayong quarantine pass. Hindi kayo makapasok ngayon sa mga mall na wala kayong QR code, na wala kayong i-scan. Sabi ko, Lord, ito na ba yun? No? Lahat na lang ng skyway, na expressway, bawal na, ibabawal na nila yung cash payment. Talagang ano na, yung mga RFID na lahat. Pag binasa mo, mga kapatid, ng Revelation, iyan yun. Pagpapakilala. Kailan darating ang Panginoon? I do not know. But one thing I am sure, mga kapatid, He is coming back. Amen. He is coming back for me, and He is coming back for you. Amen? One day, when we close our eyes, or when we hear the trumpet sound, we are going to behold the glory of God. Amen? And we are going to behold what John saw in Revelation chapter 21. Na sabi niya, I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard the voice of the Lord saying, Behold the tabernacle of God. Gusto ko yung bangko nito. And God shall wipe away all tears from their eyes. Sabi niya po, Nay, pagdating sa langit, may iyak tayo sa katotohanan. Totoo pala yung langit. Nasabihin ng Panginoon, o tama na. You are already home. Oh, I can't wait to see that.
I can't wait to experience that. Yan yung 6th window, mga kapatid. The Lord is almost here. The Lord is coming. And we need to be prepared. Amen? Open the window. Don't close it. Open it. Abangan nyo ang Panginoon, mga kapatid. Look for that blessed hope and that glorious day that He is coming. Amen? Isa sa characteristic ng last days, yung mga anak ng Diyos, ayaw na nilang dumating ang Panginoon. Pero mayroong mga tunay na anak ng Diyos na gustong-gusto nila at inaabangan nila yung pagdadating ng kanilang tagapagligtas. Amen. To be in heaven and to be with my God, to be with my Savior is enough for me. Amen. Yung sinabi na ang langit, yung kanyang kalsada ay 100% gold. Titignan mo yung mga dingding, yung mga pader doon, mga kapatid, made of precious stones, diamonds, gems, sa lahat ng uri ng mamahaling bato. Gold will be an ordinary thing there. Pero nakalagay na sa puso ko. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be, tama? Nakalagay na sa puso ko ang pupuntahan ko ang paanan ng Panginoon. Ang sasabihin ko, Panginoon, salamat. Can I be the doorkeeper? Palitan ko na si Pedro. Ito sa langit. No? Amen? Yan ang pag-asa na mayroon ng mga tunay na anak ng Diyos na. Kaya habang hinihintay po natin yan, let's work together. Amen? Which brings us to the last window that we're going to open today. Letter S. Ano yung una? Work that needs to be done. I, important message. And never-changing normal. D, dedication that is needed. O, obey the Lord completely. W, wait and see to be our Savior in glory. And letter S, we can find that in Ezra chapter 10, verse 40. Ezra 10:40. Ang sabi mo ng salita ng Panginoon sa Ezra 10:40, Nadibay, Shashai, Sharai. Yung Sharai, yan yung pag naipit ka, Sharai. Hindi. Yan yung tatlong yan, mga kapatid. Kidding aside. Obviously, mga pangalan yan. No? Read Ezra chapter 10. There was a great revival in the lives of the Israelites. They have seen the power of God. They have experienced the forgiveness of God. Lahat ng pwedeng maranasan ng isang tao mula sa buhay ng Diyos. Amen? At sabi ng Panginoon, may problema pa. Sabi niya kay Ezra. Kaya nung mabasay mo yung mga unang mga chapter, talagang nagpatilipa pa si Ezra. Panginoon, pasalamat pa siya, salamat. Hindi mo kami pinarusahan ayon sa kasalanan na ginawa namin. Kung hindi yung grace mo, talagang hindi mo binigay yung eksaktong parusa ng mga ano. Pero isa pa yung kailangan nilang gawin. Ito yung natuklasan, mga kapatid, dyan sa Ezra. Na marami sa mga anak na mga priests o mga anak ng Diyos, they have taken unto them strange wives. And then, inisa-isa ko nga yung mga ano, meron doon kaisa-isa sa lahat ng singer doon sa remnant na bumalik doon sa Israel. Ano, merong isa doon sa singer na nag-asawa ng strange wife. Lahat ng mga naglilingkod doon sa templo, asawa ng strange wife. So isa sa kanilang napagkasunduan, kasama yung tatlong yan, mga kapatid, is to put away their strange wives. No, I'm not preaching here na kung meron kang unbeliever na asawa, hiwalayan mo. Hindi yan ang tinuturo ko, mga kapatid. But I want us to see this, mga kapatid. As we see that there's a lot of work that needs to be done, and you have believed that we have this important message and the never-changing normal lives before us, and you have given your dedication to the Lord, and you have decided to obey the Lord because He is almost coming back. Letter S is this: it's time to sin-proof our life. Or sanctify our life. What are the things that we need to put away?
What are the things that we need to surrender to the Lord? Which one? Para sa ganun, masunod mo ang kanyang kalooban sa iyong buhay. Amen? I was so blessed when I heard that one day, itong si Erica sabi sa akin, "Pa, I want you to know that I have surrendered my life unto the Lord." Wow. Last February, si Micaela, she came forward doon sa Bethany and she surrendered her life for the ministry. Sabi ko, Lord, salamat, binigyan mo ako ng mga anak na hindi nila nakita ang hirap ng buhay ng pagpapastor. Kundi nakita nila ang importansya ng merong mga pwedeng iwanan at kailangan iwanan, makapaglingkod lamang sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. I'm very much willing to leave my comfort zone because God wants me to go there. Marami ngayon, naniniwala ako, Pastor, na lahat ng simbahan ng Panginoon may tinatawag ang Panginoon. Amen. True. Yung iba lang, ayaw kasi mayroon silang may iwanan. Yung iba ayaw nilang isurrender kasi takot sila. Paano kami mabubuhay? Tingnan nyo, nangayayat ba ako? Yeah. Problema mo yung pagkain, nangayayat ba ako? Mababaw na dahilan yan yung pagkain. Minsan, kailangan ko meron pa akong mga pangarap na tutuparin. Alam mo yan, gusto ko pang ibili ng ganito yung mga magulang ko. Gusto ko pang iahon yung mga mahal ko sa buhay mula sa kahirapan bago ako sumunod. Alam mo mga kapatid, hindi mangyayari yan. Kung ikaw ay may panawagan sa Panginoon, this is the best time for you to give up what needs to be given up, to surrender what needs to be surrendered. Amen? To leave those things. Leave that sin. Baka yan ang pumipigil sa'yo. Iwan mo yung kasalanan na yan. Mas maraming plano ang Panginoon sa'yo. Amen? We need to be willing to leave anything behind for our God. These people, they were guilty of intermarriage among the sons of the priests. We are God's priests. We are God's children, mga kapatid. Let's watch our children, my dear brethren, and ourselves, and we need to be willing to give up strange things in our lives if we want to be more effective in the work of God. Amen. Diba? Sabi ni John sa 1 John chapter 3, therefore, he that hath this hope, ang sabi doon, purifieth himself. I will leave you with this challenge, mga kapatid. And all of us, God wants to use us. But what are the things that we need to give up? We need to leave behind. As we open the last window of this message today, so that we can be more effective in the service of the King. God bless you. Let's all stand.